Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Do you know the Pope is the Beast and Antichrist? Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging liwanag at asin dito sa mundo. At ang ating misyon ay magpahayag ng katotohanan para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang o dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Ang katotohanan, ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ay ang siyang Diyos na umiiral na hindi nakikita ng mata. Ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ipinahayag ni Jesus na may kasalanan na may kapatawaran, ngunit ang lapastanganin mo, ang Espiritu Santo, ay kasalanan na walang kapatawaran. Sinabi ni Jesus, kung kilala nyo ako, ay kilala nyo na rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita nyo na siya. Ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ako at ang Ama ay isa. Ang katotohanan, ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Jesus ay ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Jesus. Ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong amang espiritual na parating kasama ni Jesus, na siyang ipinakikilala ni Jesus, na siyang Alpha at Omega, ang simula at katapusan. Ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan sapagkat ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa simula, kung kaya tayo ay sumulpot dito sa mundo. At ang presensya rin ng Espiritu Santo ang siyang aalis sa ating katawan, kasama ang ating kaluluwa, kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang tulog ang kanilang diwa, patay ang kanilang buhay espiritual, na hindi nila naunawa ng katotohanan na ang totoong nag-iisang Holy Father, na siyang amang espiritual, na banal, na gumigising sa ating mga tao sa araw-araw, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, ay mismong ang presensya ng Espiritu Santo. Si Jesus, honestly, ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ay Diyos, kung kaya sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa, sapagkat si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang kay Birheng Maria. At ang Espiritu ay Diyos. Si Jesus ay ang Berbo na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, na naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, at inidolo ang mga pari ang kanilang father na silang amang espiritual. At inidolo ang Papa ng Romano Katoliko na siyang kanilang Holy Father. Maraming tao ang bulag at bingi sa mga aral ni Jesus na hindi nila nasusumpungan ang katotohanan na ang nag-iisang amang espiritual at Holy Father ay ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan nating mga tao. At narito na tayo sa huling panahon. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na siyang Diyos na aking sinasamba, na aking pinaparangalan at iniibig ng higit sa lahat, na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng katotohanan, para itaas ang pangalan ng Espiritu Santo sa buong mundo, na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, na dapat lang sambahin, paglingkuran at ibigin ng higit sa lahat.
Ang Papa ng Romano Katoliko ay isang impostor, Judas, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na hinihikayat ang mga tao sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ang Papa ng Romano Katoliko ay isang tanga at walang common sense na hindi niya naunawaan na maging ang kanyang katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang may pag-aari ng buhay, ng katawan at kaluluwa ng Papa ng Romano Katoliko ay ang Espiritu Santo rin, na siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Na siya ring nananahan sa aking katawan, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay hulihin ng bawat kaluluwa ng bawat tao na magsisina, tumalikod sa pagsamba sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. At huwag niyong iduluhin ang Papa ng Romano Katoliko na siyang inyong Holy Father. Sapagkat sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa inyong katawan, mamamatay kayo. At dahil tumalikod kayo sa Espiritu Santo, hindi nyo siya kinilala at hindi nyo siya inibig na siyang inyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo kung kaya kayo nibubuhay, tumiira din sa mundo, hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at gawa ng kasalanan, mahihiwalay ang inyong kaluluwa sa Espiritu Santo. At dahil hindi nyo kinilala ang Espiritu Santo ang inyong amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng inyong buhay, hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Sapagkat hindi nyo siya inibig at hindi nyo siya kinilala na siyang inyong amang espiritual. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders, ang mga pare, ang papa, ang mga madre, ay lahat ay mga kampo ng kadiliman na nagpupuri sa demonyong si Satanas. Na hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong Diyos at amang espiritual na nagbibigay rin ng buhay sa sarili nila. Narito na tayo sa huling panahon. Itong mga nagaganap na mga kaguluhan, mga kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo, mga bagyo, yung wildfires, mga hurricanes, baha, at kung ano pang nagaganap yung mga earthquakes, ay mga parusa na yan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo sa mga tao. Sapagkat maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang kanilang sarili at ang pera. Ang hindi nalalaman ng maraming tao dito sa mundo, ang gumigising sa kanila at nagbibigay ng buhay sa sarili nila, na siyang totoong nag-iisang amang espiritual, ay tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan. At kung ang tao ay hindi magsisisi, hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay mamamatay, gawa ng kasalanan, at sa impyerno yun mapupunta. Ang misyon ko bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, para itaas ang kanyang pangalan na siya lang ang dapat kilalanin na amang espiritual at Holy Father sa buong mundo, ay para hikayatin ang mga tao na magsisina at magbalik loob sa Espiritu Santo para malupig yung kasalanan at magwakas ang kasinungalingan ng demonyong si Satanas. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko ay isang halimaw, isang Judas, impostor at sinungaling, ay Antikristo. Hindi niyan kinikilala ang Espiritu Santo, ang Diyos, ang Holy Father, ang amang espiritual, sapagkat ang sarili niya ang iniidolo niya na siyang Holy Father dito sa mundo. Honestly, tayong mga tao pantay-pantay lang na pinahiram ng buhay ng Espiritu Santo. At walang sino mang tao ang nakahihigit kanino man. Ang Papa ng Romano Katoliko, pag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa dyan, sa bagong Papa na yan, mamamatayan katulad ng mga Papa na lumisan na dito sa mundo.
At dahil hindi niya itinuro ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na siyang Diyos at Ama na siyang pinaglilingkuran ni Jesus na parating kasama ni Jesus, ang siyang nananahan sa katawan ng bawat tao ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang laban ko dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kampo ng kadiliman na silang mga impostor, mga bulaang propeta at mga kampo ng kadiliman. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa akin ng otoridad para magbahagi ng katotohanan, para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos at amang espiritual, na dapat lang nating sambahin, paglingkuran at kilalanin na ating Diyos at Ama ng ating kaluluwa para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa, at tanging ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin na ating Diyos, Amang Espiritual at Holy Father para malupig ang kasalanan. Ang mga pare, ang Papa ng Romano Katoliko ay mga bulaang propeta, mga antikristo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nila tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Holy Father na dapat lang kilalanin. Hindi ang mga pare ng relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi nga ni Jesus, "If you know the truth will set you free." Well, the truth is, the Holy Spirit who's indwelling in our body is the Holy Father, the Holy God who has created humans, both male and female, who gives life to us humans, where the evolution of humans' life comes from. And if people will not repent, if they will not humble themselves, and they will not turn away from all their wicked ways, they will perish once they depart in this world, and their soul will go to hell. Because the Holy Spirit, who is the Almighty God, the Almighty Father, will not forgive their sin and not recognize them, the child of God, because they dishonor the Holy Spirit, not their Creator, God and Holy Father. Thank you for your listening. Until next time. Bye!